Martes, Hulyo 22, taon 2014. Nakatutok na po kamo sa radyo asin dyaryo kan mga amay magmata. Padagos man ngunya ng trabaho ta sa mga kapamilya tang nag-oopisina sa gobyerno, maging sa pribado, asin at siyan mga kapamilya puporbaran tang makaulay ang NGCP asin Kasureko 2 para aramo ng estado kan kuryente sa iba pang mga banwaan sa Camarines Sur. Mag-irbarang kita sa loob ni 45 minutos na siksik sa mga bareta asin impormasyon. Naantabayanan ang Maray Naga kapamilya sa MOR 93.5 Naga asin MOR 93.9 Legazpi. Mga kapamilya, batiyon mi kamunin sa roong Maray Naga kapamilya! Tutukan, habagat, padagos nagdadaranin uran asin makusog na duros sa Kabikulan. Ang latest naman sa bagyong Henry, Aramon. Preso, naghugot sa Laucan District Jail sa Naga. OFW sa Libya, pinugutan ng mga rebelde. Good news, SSS may relief package para sa mga miyembrong binagyo. Mobile phone application na pang-andam sa peligro kan kalamidad, binilog kan NDRRMC. Asin drawing contest para sa mga estudyante, pigmuk na kan Google Philippines. Para po muna sa mga kapamilyatang malaog sa eskwela, itong mga kaakian, asin itong mga magurang nagaandam para sa paglaugman sa trabaho. Kumusta unta muna po ang magiging kamugtakan kan panahon ta medyo nagbulos po ang uran, makusog pati. Paung medyo, kundi makusog talaga. Nasa linya ng telepono ang Pag-asa Regional Center si Sir Melvin Almuela. Sir Melvin, weather update kita. Sir Melvin, good morning. Marahay nga pagkaga po ang katuloy kamutakan ng panahon ng Typhoon Henry ang ng Galintang Channel sa piring sa silangang kadagatan kang Batanes at kasubagong alas 4 ng pagkaaga ang matakang Typhoon Henry ay pigakarkulong nasa layong 280 km northing sirangan kang Apari Cagayan o nasa layong 240 km sur sirangan kang Basco Batanes o ito po ay nasa layong 630 km norte kang Legazpi City sa coordinates na 19.6 degrees north, 124.2 degrees east. Taglay ang kusog na duros na maabot sa 130 km per hour, halani sa sentro at mga pagbugso ng duros na maabot sa 160 km per hour. Naghihiro ni sa direksyon kang norteng sulnupan sa rikas na 24 km per hour. Ang Typhoon Henry tigalaumang nasa layong 370 km norte kang Basco Batanes o nasa vicinity kang Central Taiwan sa ganung pagkaaga o nasa layong 820 km norteng sulnupan kang Basco Batanes sa Huwebes ng pagkaaga. Nakataas ang Public Storm Warning Signal number 2 sa Luzon sa Batanes Group of Islands, Public Storm Warning Signal number 1 sa Cagayan, Babuyan, Calayan Group of Islands. Uning si Typhoon Henry magdadala ng 7.5 to 15 mm per hour na dami kang uran sa iyang 500 km na diametro kang bagyo asin si Henry ay tigilauman dadala ng moderato sagkod sa kung paminsan-minsan makusog na pag-uran sa bahagi kang Ilocos Region, Car, asin Cagayan Valley, mantang ang bilog na Luzon asin ang sulnupan kang Visayas makaka-experience ng habagat. Ang yung mga residente na sa nabanggit na lugar ay pinabisuhan na maging alerto sa mga posibilidad sa pagbaha asin sa pagguho ng lupa. Mantang digdi sa Kabikulan, makaka-experience ng mapanganoro na kalangitan na idwang mga pag-uuran, dulot kang habagat. Ang duros ay moderato sagkod sa makusog na haling sursulnupan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatang kang Kabikulan, magiging moderato sagkod kung minsan maalon. Idwa kitang gale warning nakabandera sa kadagatang kang Kabikulan sa mga probinsya ng Camarines Provinces, Catanduanes, Albay, Sorsogon, asin Masbate. Dahil lang kayan inaabisuhan yung mga saradit na parasir na day mo na maglawod mantang ina-alerto yung mga darakulang sasakyang pandagat sa mga halangkaw na ukol ng alon.
Temperatura tigilauman sa antas po ang Bangkres, sagkod 28 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay nagsirang kasubagong alas 5:24 ning pagkaaga. Masulno pat yan alas 6:16 ning pagkahapon. Philippine Standard Time pasado ng alas 6:35 ning pagkaaga. Onisinal Binalmohela kang Pag-asa DOST Legazpi, Marhay na aga. Sir Melvin, nilalauman po ang Bagyong Henry na magluwas po sa Philippine Area of Responsibility, Huwebes. Opo sir, ito po ay pigilauman maluwas sa Philippine Area of Responsibility sa Miyerkules po ng mga Okay. pagkaut po o kaya saga po. Opo. Apot mo niyan, pag nagluwas po sa PAR ining Bagyong Henry, ang habagat po medyo dahil na makakaapekto, lalo na sa Kabikolan? Yung habagat po padagos pa man pong makaka-apekto digdi sa sa Luzon nasin digdi sa Kabikulan, pero maluya na rin po yung epekto ko ni bakuna so masyadong makusog. Ito po ay magkaka-experience pa man siyempre kita ng mga maluyang pagura na lamang po. Apwera po kaning pagluwas ni Henry na binabantayan ta. Igwa pa po kitang ibang low pressure area na minumonitor po ngunyan na nasa luwas po kang Philippine Area of Responsibility? Opo, igwa kitang throughout ning panahon na monitor sa luwas kang Philippine Area of Responsibility, nasa bahagi pa po ning sirangang kang Pilipinas. Sa ngunyan po ay napakalayo pa po kauning more than 3,000 km pa away sa kadagang kang Pilipinas. Opo, and nakula ang posibilidad na maging bagyo na naman ini. Iyo po, dakula po yung posibilidad na maging bagyo ni. Sa ngunyan po sa kaya po ng Japan Meteorological Agency, isa na po itong tropical depression. Opo, at kung maglog po ini sa PAR, aapulo nini ang Bagyong Inday. Opo, tama po. Pag pumasok po ni sa Philippine Area of Responsibility, po doon na po ning Bagyong Inday, bali pang tulo siya kung maglaog ngunyan na July. Alright. Sir Melvin Albuela, salamat po sa weather forecast na yan. As in, sa pagpa-alerto ka dyan to yung mga kapamilya, manungkod na naman kayo ning nakadangadang o mapadangadang na kulang na sana maglaog na sa Philippine Area of Responsibility kasi ang JMA, Japan Meteorological Agency, pigkukonsidera ng tropical depression ining sarong maraot na panahon na nasa luwas kampar. Bagyong Inday. Kaya medyo mag-alerto po kita dahil naman tinatakot ang mga kapamilya tatin at sa isa kundi gusto sanang i-alerto. Sir Melvin Albuela at saka Pag-asa Regional Center, salamat po sa weather update. Forest report, mga kapamilya, gadanan sarong motorista na pigbistong si Ramil Agripa, 32 anyos, kan barangay Bariis sa syudad ng Legazpi matapos makabangga ang pigmamanayong motorsiklo sa sarong dump truck. Nangyari ang aksidente sa barangay Bangkerohan alas 2:30 nin hapon kasudma. Sigun sa driver kan truck na si Herbert Maranya, antes mangyari ang aksidente, nahiling niya nasubot na makaskas na padangadang sa iya si Agripa asin nagdadalagan sa iyang linya matapos mag-overtake sa sarong jeep. Nag-full stop na sa nasubot siya asin suminalpok na ang motor sa truck. Pinatotoohan man ka nagkaperang mga nasa lugar at pigsasabi ni Maranya. Base sa nahiling ninda, nakikipagkarera subot at biktima sa sarong jeep. Dahil paman maaraman kan pamilya kan biktima kung sasangatan ninda nin kaso ang driver kan truck. Mayo ng buhay kan madara sa ospital ang 26 anyos na preso kan Naga City District Jail Lunes na aga. Ini si Mark Joseph Brimbuela kan Urban Poor Barangay Pakul Naga. Sigun sa manamiento kan NCDJ, nahiling na sana si Brimbuela na nakabitay gamit ang tamong sa pigapod na conjugal room kan pasilidad kung saan ini nakatoka na maglinig kasod mang aga. Kinaipuan pang mag-recount kan custodial personnel tangani sa nang mahanap ini. 12 taon na nakakulong si Brimbuela sa NCDJ huli sa kasong carnapping. Mayo man subot ining record na nagpapasaway sa laog kan pasilidad. Di man subot nariparo kan pag-iriba kay ni an pagiging mamundo o balisa antes an pag-suicide. Pirasa na sa nahihiling kan Chief Custodial Personnel na ugat kan pangyayari ang pagsintir ni Brimbuela kan maaraman na nag-abroad an esposa kaini na matulong bulan nang dahil nakakabisita sa iya. Mayo man subot foul play sa insidente. Na-find out po sa Subago during the time na nagbilang itong turnover me po baga. Na-find out pong kulang
Kaya nagharanapan kami since bago nagbilang, nagre-relinig si mga preso. Kaya nahiling siya duman sa saro sa conjugal room na pigagamit kang preso. Mayo itong mga nakalipas kasing simana. Pag-aagay niya nga hindi sa moya na good morning pa siya. Good evening sir, araw kayan. Kaya mayo kami iniisip na magigibo niya talaga to. Sa report kan Department of Agriculture, uminabot na sa lampas sa 600 milyones pesos ang naging danyos kan Bagyong Glenda sa mga paruyan sa rehiyon Bicol. Apwera kay ni, may nagkapirang mga warehouse man sinda sa Albay asin Sorsogon na naraot kan bagyo kung sain may nagkapirang sako nin bagas an na dumog o nabasa. Alagad, sigun sa National Food Authority Bicol, day kay ni maapektaran ang supply nin bagas sa rehiyon. Sa ngunyan igwapa ning 2.58 milyon na sako na ninbaga sa rehiyon. Tamang-tama subot ini sa 38,200 bags daily consumption kan rehiyon sa lado nin duwa sa tulong bulan. Mientras tanto, posible subot na dikit na sanang paraomaan makaani nin paroy sa bulan nin Setyembre dahilan kan bagyo. Alagad igwaman subuot nin piglalaoman na total na 860,000 bags imported rice na maabot sa rehiyon para ngunya na taon. Kaya tamang-tama subuot sa supply ng bagas sagkod sa primerong kwarto kan masunod na taon. Inasiguran mga kapamilya kan NFA na bastante ang bagas sa mga saudan bago pa man lamasahon kan Bagyong Glenda an Kabikolan. Mientras tanto, magian-gian ngunyan ang pagmati kan mga residente sa sarong barangay sa Kanaman, Camarines Sur. Ang barangay council kaya nagbakal ng generator set asin pigeheras iningunyan sa saindang constituentes. Makisuryan kita kay Riza Mostar, ngunyan na aga. Mayo pang supply nin kuryente sa Kanaman, Camarines Sur. Pero ang tinampong inipasiring sa barangay Tibgao, maliwanag huli sa siyam na streetlights digdi. Sa Barangay Hall, blockbuster ang libreng padala ng telebisyon, si Aileen Ponon. Inabangan ang paborito niyang teleserye sa Kapamilya Channel. Sana bukas pa ang kahapon. Urog na ikinaugmakan mga residente, libre ang charging ng cellphones, rechargeable fans o emergency lights hasta 4 na oras. Maugmahon po ang mga tao, siyempre libre ang pag-charge. Kaya importante po baga ang cellphone. Entero ini, benepisyo kan pinag-ipusan na generator set kan opisyales kan barangay. Nabakal ang ekipahe kan uminaging taon, pasiguro kung may kalamidad. Ngunyan, napapakinabangan na ninda ini. Mala pong anita igwang ngunyan kalamidad, tulos-tulos may pong na gamit na maitabang igdi sa mga habitantes, bako lang kan sa tumuyang barangay, kundi sa iba pa man na mga kataraid ming barangay. 5 litro nin gasolina sa kantidad 300 labi ang nakukonsumo kada paandar kan generator set. Kasi-kasing bukas ini hasta alas 11 banggi, asin ang siserbisyuhan na pati mga kataid na lugar sa Banwaan. Riza Mostar, ABS-CBN News. Ayun, Ayos at least nakakaugma. maray ang kaisipan kang barangay council na tabangan sa inang mga residente. pero mga oras na ini. sa panahon na ini, Jonathan, kung kita gabos nagrereklamo na yung kuryente sa barangay sa Baaw na nagagamit ng hydroelectric. Hindi ba naraot? Hindi naraot. Kaya? Kasi inaakot ko din nga. Oo, gusto ko din maaraman eh. Oo Pero nga sa mga eh. araw kaya kaning panahon, sinda, day apektado kung ano man na. Talaga. Kaya Kasi inaakot ko, baka hydroelectric nadanyarang yan kang bagyo. So, dapat mahiling ito at saka ma-repair din. Pero sayang eh. Maray pa maghagad kitang in update all tayo dyan. fairness, Yes. Pero sa barangay dyan sa Kanagma, Tigbaw, i-liquidate nindo ang gastos baka masiripan ka mo na kung saan-saan na nagpapaduman niya. Pero maganito, Tama. at least si barangay ang nag-espuerso na magkaigwaning paagi tanganing magkaigwan supply ng kuryente duman sa inda. Yes. Kasi ang makatakot kaya taga-barangay ka. Since naman yung ilaw, so residente naghali. Oy, di maarab kung baka di taban hinahagad na aksidente, na nawara, na imbulto sa krimen, o at least yaon sa barangay, ayahay si barangay council na safe ang sa iyang mga constituente. Nakakaugmang may initiative, kumbaga ang barangay council din na ito nag-asa na sana sa nakakataas kung ano ang mga solusyon na po pwedeng gibuhat. Actually, dapat kasabay yan sa disaster preparedness kang mga barangay. Naigwang bas na Standby na naka-standby. generators. At standby gagamiton lang yan pag emergency na. Kung itong may okasyon, ito ang gagamiton. Oo. Tsaka importante din sana kung kakayanan man sana kang budget, yung street lights. Yes. Kasi
Kasi minsan, data man hinahagad, pero sa araw kaning mga pagkakataon, ikaw nag-aprovechar na mga mararoute na elementos na data gusto mahiling, data man gusto mabistado. Kaya mas magayon man, tawan importansya manggiraray ang pagkakaigwaning streetlight sa mga barangay. Kudos duman sa Barangay Council kan Tigbaw. Sana sa barangay din namin. Barangay Tibgao. Siyempre, nagdadalan. Kaya nagdadangog sinda sa MOR 93.5 natin. Correct. Good morning sa mga taga Tibgao. Nag-text kay Papa Maki na Tibgao po yun, Kuya Mati. Good morning. Good morning! Ini mga kapamilya, kinumpirmar kan DFA, may pinugutan na Pilipino sa Libya. Kaya pigbandera na kan DFA ang Crisis Alert Level 4 sa Libya huli sa tensyon sa politika. Sa Alert Level 4, pigpapautob na kan DFA ang mandatory repatriation o persahan ng pag-ebakwar sa mga OFW sa nasyon na pigtatan siyang 13,000. Huli kay ini, nagpadara na nin rapid response as in augmentation teams ang DFA sa Libya para magtabang sa mandatory repatriation sa Embahada kan Pilipinas sa Tripoli. Piglunsar naman kan DFA ang 24-hour hotline ninda para sa mga Pinoy na buot kumustahon ang parientes ninda sa Libya. Apwera pa dyan ang hotline numbers man para sa mga OFW na buot magparehistro sa mandatory repatriation. Sa mga kapamilya tang Bicolano na may pariente sa Libya, tandaan ang numerong sa mga nagdadangog sa MOR 02552 ayan, balik 7105. Para sa mga nasa Pilipinas na may pariente sa Libya na gustong kumustahon sa indong mga tugang o mga kapamilyang OFW at Yes. ang number 02-552-7105 o 02-834-4685. Para naman sa mga OFW na buot mag-mandatory repatriation, kung may direct contact man lang kamo sa indong mga parientes duman, ini po ang numerong itaunin do 00218-918-244-208. Ulitin ko 00218-918-244-208 o kaya 00218-911-061-166. Yo. Good news sa SSS members, ibiniklad mo niya ni SSS Vice President as in Officer in Charge kan Lending and Asset Management Division May Catherine Siriaco na may i-ofrisir sindang calamity relief package para sa mga nadanyaran kan Bagyong Glenda sa mga lugar na nasa state of calamity. Kabale dyan mga kapamilya, an Albay asin Camarines Sur. Enot an SLERP o Salary Loan Early Renewal Program. Panduwa naman, pwede nang mag-advance nin tulong bulan na pensyon ang sarong miyembro. Binawasan naman kan SSS ang interest rates para sa mga miyembrong buot aprovecharán ang SSS Direct House Repair and Improvement Loan. Oktubre 31 ngunya na taon ang deadline para sa aplikasyon sa mga nasabing relief packages. Apwera sa SSS, pigbabaan man kan GSIS as in Pag-ibig Fund ang sa idang interest rates halis sa 10.75% interest rate kan Pag-ibig binabaini sa 5.95% na sana. Sa GSIS naman, halis sa 9% o halis sa 8% na interest rate, 6% na sana iningon yan. Tamang-tama para sa mga kapamilya, alagad pagirumdum ang giraray, kung mag-loan, gamiton sa tamang paagi. Ay, nasa linya na nagtelepono si Sir Manny Rojo. Kumusta hunta? Manungod kang nagpapadagos na re-energization po kan Casureco 2 sa mga service areas kay ni. Good morning, Sir Manny Rojo. Yes, good morning po, and sa mga parantaber, good morning po. Nathan Maestrado po ini Sir Manny. Sir Manny, abot ko muna po. So far, ano na pong mga lugar sa service area nindo ang igwa ng supply ng kuryente? Yes, actually po, sige po sa parte kang Pili, abot lang po dyan sa may Bigs. Hali pong Palestina, galing Del Rosario, abot po sa may Bigs, pero backbone line lang po yan. Dahil po naglaog yan duman sa may diversion, sa may pusit pa pong tumba duman sa diversion Kampili. Then iniyo pong Concepcion Pequeña, hanggang pong Panganiban, abot na po dyan sa may plaza, feeder 2. Feeder 54 and 2, uga naman po yan. And ang backbone line po, kang feeder 8, feeder 3, and feeder 5, ay part na po sa feeder 5 na uga na pong kuryente ang backbone line. Ngunyan po, padagos ang gigibuhon, iniya pong
pagkiling ka mga service trap duman sa mga linya na kung saan na po ng supply ng kuryente ang backbone ninda. Tanani pong mapalawga naman si mga residensya. Po, para lang po sa mga kapamilya tano na nagdadangog din po sa MOR Naga, as in MOR Legazpi, pag sinabi pong backbone lines, ano po yun sa mga main lines? Kaya itong mga areas na medyo nasa mga interior, sa mga subdivisions, talagang mayo pa. Ay po, mauri-uri na po sila kasi harap mo po kayan, hindi po ang pinakamayor na pinag-aagihan kang kuryente antes pong mag-abot dyan sa mga lateral lines. Kaya po yun ang dapat na mapakalita ko ng backbone line. Po, anong areas ang Iguana po? Halos gabos-gabos naman po. Feeder 8, backbone lang. Kaya hindi pa po kumpleto ang intirong feeder. Araw gidiyo sa may parte kang Bagong Bayan. Duman po sa supposed to be ang feeder 3 kayan. Abot pa po yan sa may parte kang Kiburak. Pero dahil pa po yan na wag kakabot duman, may tumba pa kitang poste duman. Iniyo po hindi sa may pasiring San Felipe, abot na po sa may Montessori. Huwag na po dyan yung supply ang backbone line. Tapos, hello? Yes po, go ahead po. Sige lang po. Yes. So yun po yan ang naging trabaho kaso hapon. Hoping po na matapos-tapos na po iniyo pang iba. So, nagdadagdag na po ang trabaho sa service trapping. Kaya yan po ang medyo arabala. Sa kinakat po ang tapong ma-inspect ang linya kang lambang residensya, ang metro kung pwede pa po. Kaya po yan ang kabali sa mga pinaghihiling. Oo, tsaka igwa po kayang mga areas pa, lalo na itong mga subdivisions, lalo sa may San Felipe po, sabi po nindo, naarani na sa may Montessori, pero igwa dyan si Grandvale Subdivision, igwa pang mga nakalaylay na kable, so mas maray na ma-check muna itong mga kable bago magpa-energize sa laog kayan. Yes, safety po ang pinaka-pinot na konsiderasyon pa sa pagbalik ang supply ng kuryente. Ini naman po, ano po ang hinahagad man nindo sa mga residentes? Tanganing mas maparikas po ang pag 100% re-energize kang service areas nindo? Yes, actually po pinaghahagad na po ang dispensa. Pinagpapasiguro taman lang po na mayang mga aksidente sa pagbalik po ang supply ng kuryente. So, kooperasyon po sa mga member consumers, ginigibuan po ang kasuray ko to ang gabos. Actually po, mayo na po kitang rest day. Saturday and Sunday, naglalawag pa mga lineman tatangani kung mapadagos yan. And nagdagdag na po kita ni mga personahe, pinagtapta na po ang iba-ibang grupo, tangani magtabang po sa kasuray ko sa pagbalik po kung supply ng kuryente. Manny, pakisabi po sa gabos na lineman nindo, ingat, asin, saludo po ang Marinaga kapamilya sa Inda. Salamat, spokesperson po kang kasuray ko to, si Sir Emmanuel Rojo, nakaibanan ta sa linya ng telepono. Salamat po. Yun, at least malinaw na nagpapadagos ang rehabilitation kang Kasureko 2 sa gabos na mga linya ninda. Backbone lines so far, ang igwang supply ng kuryente, itong mga interior parts siguro tabangan ta na kung igwang man mga nakalaylay na kable, ayusun ta na dito na pagkarapaligis pa sa mga auto o kaya naman nakakawatan ng mga aki na medyo delikado din. So katangani pag-abot ka nga Kasureko duman sa mga lugar nindo, madali na sa nang sumpayon o kaya ayusun sa mga... But pero day magbasang na magkabit, ha? Lalo na pag nag-uuran. Oo. Day basang talaga. As in sa mga ibang electric cooperatives sa Bicol, kung may mga anunsyo po kamo, pwede po dito ipadala sa Marinaga kapamilya, pwede sa pagi kang Facebook. As in, at siya ipa-flash ang number para sa impormasyon na gusto nindo ipaabot. As in, liwat hinahagad sa satuyang mga konsumidores ang dikit na pasensya, dikit na tios. Kaya ibig sabihin, kadakul pa talagang ma-approve sa ng generator sets. Ma-stay sa mga hotels. Makikicharge. Yun. Pero nilalaoman ta na end of July, ma-re-energize. Yes. Yun yung term natin na 100% digdi sa Bicol region. As in mga kapamilya tangani, mas pang maalerto as in matabangan ang komunidad kontra kalamidad, piglunsar ka National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC ang smartphone application na Batingaw. Sigun kay Undersecretary Alexander Pama, Executive Director kan NDRRMC, obheto kan Batingaw na mas marikas may palakop an impormasyon manungod sa mga kalamidad arog kan bagyo. Interactive an app, huli ta pwedeng mag-upload din pictures as in iba pang impormasyon ang ibang users para maging real-time update sa ibang users. Puwera sa information dissemination, laugman kan Batingaw app ang flashlight o strobe light utility. Pwede man maging silbato as in pwede pang maging radyo.
Pwede nang ma-download ang Batingaw app sa iTunes Store para sa Apple as in Google Play Store para sa So, Android. ibig sabihin, Naman. kunyari ako, duman sa lugar na pigdudumang ko pag ang nag-news gather kita, Ate Miles, no? Digdi sa area na ini, may nanutaran akong landslide. So, mamumonitor kaibang igwa kay itong Batingaw app kung ano ang kondisyon duman sa lugar na ito. Kaya interactive ang dating. Kung igwa man sa nakamuka yan, imbis na Facebook lang, tsaka Instagram, mag-download na kamuka yan, libre yan, hali sa NDRRMC. Batingaw app. Asin kay po na kaipuhantayan sa mga panahon na ini. Huli kan destrosong darapokan bagyong Glenda sa mga linya ng kuryente, pigbubusol ngunyan kan Department of Energy o DOE na magdeklara na po ng state of emergency si Presidente Noynoy Aquino. Sigun kay DOE Secretary Jericho Petilla, bako inihuli sa rotating brownout na mamamatay ngunyan, kundi sa posibleng kakulangan ng supply ng kuryente sa nasyon sa taon 2015. Tansya ka na hensya, kukulangunin abot sa 500 megawatts ang nasyon sa masunod na summer, kung saan pigkukonsiderar na ninda ang destrosong darakan bagyo. Mayo pa man subot na desisyon si Pinoy manungod sa isyu alagad bukas ini na pag-ulayan ang emergency power. Ayan po mga kapamilya ha, abangan ta kung ano magiging desisyon ni Presidente Noynoy Aquino dyan sa suhestyon na yan ni Secretary Ikot Petilla. And abangan man po nindo ang mga balatang mabungkara sa bilog na maghapon at siya na alas 5:15 ng hapon sa TV Patrol Bicol. Liwat po simulcast po yan sa MOR 93.5 Naga sin MOR 93.9 Legazpi. I-like kasin mag-post sa Marhay Naga Kapamilya fanpage, magherasin impormasyon sa paagikan MacText line 091759255496. Sundan man kami sa samuyang mga personal Facebook, Instagram, as in Twitter accounts para sa iba pa pong mga updates. Good morning sa mga sasagip Kapamilya team dyan sa Albay. Ay, happy birthday! Kay Kuya Alan Zulweta and the team. Hello, good morning. Asin ingat ka. Morning! Si Tai Chi Sarion, akin ni Mayor Tito Sarion nagbe-birthday ngunyan. Happy birthday! Happy birthday! Happy And birthday, si Paolo Nevares! Ayan. Archbishop Rolando Tirona. Birthday niya ngunyan. Happy birthday, Archbishop! Sige. Nasabat ko si Archbishop sa SM, kaso weekend. Busy, nagkikicharge siya. Siguro nakikicharge. Good morning po, Archbishop. Kapamilya, sagod sa aga. Salamat po sa pagantabay. May crawler na. Sa imani kami kulano yung kami. Tangani magservisyo sa indo. Sa bato na naldawnin Martes na panunin positibong pagtubod sa paaginin pagbati nin Marhay na aga, Kapamilya!